Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Miss Grand International eksena na. Kung bakit, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay na-excite na din dito sa pageant na to. Ang kanilang pageant ay mag-i-start na this coming October 5. Yes, ang lahat ng kandidata ay magdadatingan na isa-isa kung saan gagawin ang Miss Grand International ngayong taon na to, diyan nga sa Vietnam. So, syempre excited tayo kung anong pasabog ng Miss Grand ngayong taon na to. Alam naman natin, ang Miss Grand starting day 1 ay talagang punong-puno sila ng eksena, di ba? At hindi pa man nakakarating ang mga kandidata, yesterday, umeksena na sila ng bonggang-bongga sa social media kung saan pagbukas ko talaga ng Instagram, oh my God, nakita ko kagad yung mga paandar nila na ang lahat ng kanilang kandidata na 72 delegates mula sa iba't ibang bansa ay inilabas na nila yung mga photos. So, yon. So, nakita na natin kung sino nga ba yung magaganda, kung sino nga ba ang pang Miss Grand Beauty na kakabog ng bonggang-bongga. So, natuwa lang ako dito kasi, alam mo, yung pictures na nilabas nila sa mga kandidata nila with flag, para sa akin, bongga yon kasi parang isa tong simbolo na cheer your country, di ba? Parang eto na, this is it, mula sa iba't ibang bansa. So gusto ko yung eksenang yon kasi parang na-appreciate nila yung bawat country. Lalo na pag nakikita ko yung flag ng Philippines doon sa kandidata natin, nabobonggahan talaga ako, promise. Iba talaga ang eksena ng Miss Grand. At syempre, dahil tradition nilang ginagawa yan, hindi rin mawawala dito ang pa-eksena nila na voting system mula sa pre-arrival. Kung sinong mananalo doon, ayun ang makakasama ni Mr. Nawat sa kanyang pa-dinner, yung top 5 na mananalo sa botohan. So, dito pa lang, makikita na ni Mr. Nawat kung sino ang malakas sa social media. Syempre, alam naman na natin yung iba dyan ay gumagamit naman talaga ng mga, alam mo yon, yung nababayaran yung boto, yung parang nagbabayad sila ng vote, tapos tumataas yung likes and share nila, di ba? Nakakaloka. Pero naglabas din ng announcement ang Miss Grand na i-detect nila kung sino yung kandidata na gumagamit ng, ano mo yun, nagbabayad para sa boto. So, hahanapin daw nila yon at malalaman nila kahit mataas yung boto ay i-disqualify nila doon sa bilang. So, yon. Maganda naman yon. Sana gawin ng Miss Grand. But I think gagawin ng Miss Grand yan. Alam naman natin ang Miss Grand lagi putok. So, yon. So, dapat lang para sa akin na ganun yung gawin nila. Kasi, syempre unfair naman sa ibang kandidata na, alam mo yon, boto ng boto pagkatapos halos ang laki-laki na ng binoboto, tapos magugulat ka yung iba umaabot na ng ganong kalaki yung boto nila. Oh my God, di ba? Kung iisipin mo, ano ba, may dayaan talaga sa botohan. So ako ayoko na mga ganyang botohan kasi alam naman natin na pwede tayong magbayad, di ba? Sa mga Facebook, sa Instagram para lumaki yung boto natin. Ayun lang talaga yung ayoko. So, doon tayo sa YouTube. Kasi sa YouTube, hindi mo pwedeng bayaran. So, dapat doon sila yung pinakamadaming comments doon at likes and share. Kasi sa YouTube kasi, hindi talaga sila makakalusot doon tulad na lang doon sa tawag dito sa supranational, di ba? Pagdating dito sa Facebook, ang laki ng boto ni ganito, ang laki ng share ni ganito, pero yung nasa YouTube na naligwak, o di ba? So, doon kasi sa YouTube, natural talaga. Yung tao talaga ang magla-like at tao talaga yung, alam mo yung magko-comments. Kaya lang kasi, pa-eksena din kasi talaga to ng Miss Grand. Para ito na rin yung promotion nila sa social media.
syempre, kapag kinalat mo nga naman at shinare mo nga naman, bubulabugin niya talaga yung Facebook at saka yung Instagram para sa kanyang promotion, para sa Miss Grand International ngayong taon na to. So, hindi siya aalis dyan. Hindi rin siya pupunta sa YouTube. Pupunta man siya sa YouTube yung mga palabas niya. Pero yung syempre yung promotion, nasaan ba ang tao? Nandirito sa Facebook at nandiyan sa Instagram. So, dyan sila mag-iingay. Dyan talaga sila magpo-post ng paboting nila. Ayun din naman yung nakikita ko na tamang strategy naman. Kaya lang, hindi mo may iwasan kung sino ang mandadaya. Kahit i-announce mo na i-detect ko kung ito ay nagbabayad o hindi, syempre, mahirap na mamadetect yun. Parang mahirap patunayan na, nagbayad ka. But, nasisiguro ko, malalaman at malalaman nila yan kasi napakasimple lang yan. In a minute, ganun kadami kagad yung boto at likes and share ninyo. Diba? So, yun. So, alam na ng Miss Grand yan. Pero sana maging fair lang kasi kawawa naman yung mga bansa na alam mo yon yung bumoboto talaga ng patas, yung mga nag-share talaga ng patas. Isa na dyan si Philippines. Kilala ang Pilipinas sa mahusay sumuporta sa kandidata ng pambato sa international pageant. And kung botohan ng pag-uusapan, kaya nating manalo dyan. Kaya lang ang nagiging problema kasi yung mga kalaban ay talaga naman gumagamit sila ng electronic vote. So yon, doon medyo talo tayo doon. Hindi natin kayang pantayan kasi naman hindi naman natin binabayaran yung boto natin. Talagang natural. Kung umabot yan ng kalahating milyon na vote, dahil yon ay suporta talaga ng sambayan ng Pilipino. Halimbawa, tawagin natin yung 13 million na Pilipino para bumoto, di ba? So, imposible naman na magkaroon sila ng time para dyan. So, yun lang. Doon lang ako parang unfair. But, kahapon nga, so syempre nag-start na yung botohan. Sino-sino ba yung nangunguna? Ito para malaman natin kung sino dyan yung mga nandodoktor. So, si Cambodia, isa sa mga pinakamalaking boto dahil umabot ang kanyang boto ng 763,000 in one day sa like, share, and heart. O, di ba? Ang bongga, 763,000 agad. And then, of course, si Indonesia na umabot na ng 915K. Di ba? Ito talaga, parang ang ganito kabilis in one day. And then, ito din, si Myanmar, 366,000. Alam niyo, sa totoo lang, medyo nawa-wonder ako. Ganito ba talaga kadami yung tao sa Cambodia? Parang feeling ko naman, yung nagpunta ko ng Cambodia, hindi busy yung country nila. Tapos parang konti lang yung tao sa kanila na parang minsan feeling ko wala pa silang panahon na tumutok at bumoto dito. Ano yun, lahat ng tao talaga boboto para sa Miss Grand. Questionable talaga tong mga bansang to eh. And then, si Thailand. Ito medyo maniniwala pa ako kasi yung mga Thailander talaga, fanatic talaga sa Miss Grand International. Yung alam mo yun, yung parang may panahon talaga silang bumoto at mag-share. So, yung Thailand, umabot na siya ng 655,000. And then, of course, yung Vietnam. Isa rin tong Vietnam. 479,000. And then, of course, si Philippines. 149,000. So, si Philippines ang nalalaglag sa top 5. So, ang mga nangunguna dyan ay si Indonesia, si Myanmar, si Cambodia, si Thailand, Vietnam. So, pang-anim si Philippines. So, ang akin, ahabol pa ba tayo dito? Bumoto lang kayo ng bumoto. Malay ninyo, di ba? Biglang maligwak yung mga bansang nabanggit natin kasi ano sila, tawag dito, electronic vote sila. Charot. So, yon. Ang hirap lang kasi syempre lumalaban tayo ng patas. Yung ibang bansa hindi naman patas lumaban. So, ako para sa akin, obviously naman may nagaganap na, alam mo yon, behind of botohan na yan. Napaka-imposible na sa isang araw ganyan kadami kagad yung boto mo, di ba? So, si Philippines ang nakikita kong very unique talaga ng boto. Either Thailand. So, ang kandidata kasi dapat talaga marami siyang supporter. Umaabot siguro dapat ng milyon. Kasi parang kung ganitong voting system, tapos madami kang supporter, umabot ka ng milyon, hindi namang imposible na, alam mo yon, na makakuha ka ng malaking suporta doon laban sa mga kandidata. So, ako para sa akin, yung 149K,
ano to legit. Kasi alam ko na hindi naman gano'ng kadami yung supporters ni Nikki Dimora sa competition na to. Kahit pumunta ka sa Instagram niya, pumunta ka sa Facebook account niya, konti lang yung supporter niya, hindi gano'ng kadami. Parang wala pa nga yatang 50k. But at least meron kang 149k na boto. So, at least nakikita mo na sinusuportahan ka ng sambayanan Pilipino. So, doon pa lang happy na ako. So, keep voting lang. So, hindi naman natin kailangan makipag-unahan dito kung makakapasok tayo sa top 5. But, syempre, to support our country sa kandidata na ilalaban natin dyan sa Miss Grand International, bumoto pa rin tayo para at least, di ba, maramdaman niya yung suporta ng Pilipino sa kanya at magkaroon siya ng gana. Syempre, kapag wala ka sa top 5 ng pre-arrival, parang, oo nga, no, lalo na kung number 6 ka, parang ang sakit. But, always remember, kung ano man yung suporta na binibigay natin sa kandidata natin, ayun ay legit talaga na 100%. Kaya wala tayong dapat ika-worry. And then, at the end of the story pa rin naman, kahit hindi naman tayo mapasama dyan sa top 5 ng pre-arrival, ay hindi ibig sabihin nun natalo na tayo sa competition kasi darating pa rin doon sa eksena kung ano yung performance talaga na ipapakita ni Nikki Dimora dito sa competition ng Miss Grand International. Si Brazil naman noong nakaraang taon hindi rin naman siya yung masasabi mo talagang laging nasa top, di ba, ng botohan. Kumbaga, nandoon lang siya, pumapalo din naman siya sa vote, pero hindi mo masabi na parang sa lahat ng eksena ay lagi siyang number 1. So, hindi naman kung sino yung number 1 dyan, yun na yung panalo. Performance level pa rin talaga, titignan ang kandidata at kung ano yung ipapakita nila talagang pasabog at kung gaano talaga sila ka-strong. Miss Grand is Miss Grand. So, kailangan grande talaga ang bawat eksena mo. So, yun talaga, yun dapat natin tutukan kay Nikki Dimora kung grande nga ba talaga ang pa-eksena niya dito sa Miss Grand International. Siyempre, titignan dyan yung styling niya, titignan dyan yung makeup niya, titignan dyan yung mga galawan niya, yung pasarela niya. So, prepared ba ang pambato natin? So, yun yung aabangan natin dito. So, keep voting lang. So, wala namang imposible sa itaas. Sabi ng ganon, malay mo, makalusot tayo sa top 5. So, boto lang ng boto, boto lang ng boto. Kasi naniniwala ako na sa tulong natin lahat ay ma-achieve natin kung ano ang gusto natin ma-achieve. So, wala namang masama Kung ayaw nyo rin naman magboto at mag-like at mag-share, okay lang din. Basta keep voting lang. Basta sumunod lang tayo doon sa rules kung sakasakaling sosuporta tayo. Di ba? And then, sino-sino ba yung mga kandidata na na-impress ako sa mga photos nila. Photos pa lang to, hindi pa natin alam yung galawan nila. Isa sa mga nagustuhan ko, si Albania. Nagandahan ako sa kanya kasi yung mata niya, yung ilong niya, yung bibig niya, parang sabi ko, wow, ang ganda siguro na ito talaga sa personal. So, aabangan ko yung eksena ni Albania. Gusto ko siya. Cambodia, maganda din si Cambodia, to be honest. Kung titignan mo yung photos niya dito, panalo. Kaya lang parang feeling ko, parang duling. So, yun. Ang ganda ni Cambodia, promise. Nung nakaraan taon, pumalo sila So, tingnan natin kung eksena to si Cambodia this year. Si Cuba, gusto ko rin si Cuba. Actually, na-surprise ako sa beauty ni Cuba. But, syempre, aabangan natin kung ano nga ba ang pasabog ni Cuba ngayong taon na to. Gusto ko din si Peru dahil yung smile niya. And then, na-follow ko siya sa Instagram. Talagang ma-eksena talaga to si Peru. So, tignan natin. Of course, Philippines. Siyempre, gusto ko manalo ngayong taon na to si Nikki Dimora dito sa competition na to. At aabangan ko kung ibibigay nga ba ni Mr. Nawat. But, ang inaabangan ko kay Nikki Dimora ay yung, siyempre, kung ano yung eksenang gagawin niya sa competition. And then, of course, si Romania. Nagandahan ako kay Romania. Very Miss Grand yung beauty. So, gusto ko yung mata, gusto ko yung ilong, but syempre yung Romania pagdating sa pasarela, hindi naman sila ganun kapalo But abangan pa rin natin. Gusto ko rin yung photos ni Thailand. Iba yung itsura niya dito. Halatang halata talaga si Thailand talaga na makeover. Charot. So, yun. So, grabe yung transformation niya and photogenic talaga siya. But nakita ko siya sa personal, maganda naman talaga siya. So, gawang manufacturing, charot. So,
United States of America. So, interesado ako dito kasi parang feeling ko, kabugera siya at yung styling niya gusto ko din. So, tignan natin kung paano siya papalo. But feeling ko malakas ngayon ang USA. And then, of course, Venezuela. Si Venezuela, syempre, paandar to. Alam naman natin na isa rin to sa mga paandar talagang kandidata taon-taon sa Miss Grand International. And then, tingnan natin kung ano ang eksena niya this year. And then, of course, Miss Grand Vietnam. Yes, si Vietnam. Medyo nakakatakot ngayon ang Vietnam dahil syempre nasa host country sila. Tapos alam mo naman yung nakaraan taon, medyo parang feeling nila nasabotage sila. Nasabotage sila ng bonggang-bongga. But tingnan natin kung anong ibibigay na eksena ni Miss Vietnam. But nakita ko yung video niya kahapon. Hindi ako masyado na-impress. Parang feeling ko maraming mas maganda pa sa kanya. But syempre, kilala naman natin ang Vietnam. Hindi din nagpapakabog yan. At kaya talaga nilang bumili ng corona. Charot! So yun. Kaya nilang umeksena ng todo-todo. Yun yung ibig ko sabihin. Kasi malakas talaga sila ngayon sa mga eksenang ganyan. Tignan mo nga, nanalo silang Intercontinental, di ba? Nang ganun-ganun lang. Charot! So, yon. So, tignan natin kung sino nga ba yung kandidata talaga na papalo. But, syempre, yung suporta natin kay Miss Philippines dapat buong-buo. Lalo na ngayon, parang feeling naman natin kung ganda ang pag-uusapan ay kayang umariba ni Miss Philippines dito. And then, tignan natin kung anong pasabog ni Miss Philippines at kung ano ang magiging kapalaran niya dito sa Miss Grand International 2023. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na. So guys, ano guys ang tingin ninyo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa akin mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys.